Dahil sa pagiging makasarili natin, nakatutok ang ating buhay sa atin. Sa mundo. Paano ako magiging masaya? Ang sagot natin ay ang mga bagay na inaalok ng mundo na ito. Ano yung pagkarasa na? Laman. Tama? Kung ano yung gusto ng mundo, yun ang gusto natin. Doon nakatalo sa identity natin. Pag may magandang sasakyan, may magandang bahay, kung may magandang girlfriend, kung may magandang kung anong bagay, tama? Pag nanasa, gusto ng laman natin. At yung nakikita, o yung pagnanasa ng ating mga dahil totoo, natakot tayo sa ating sarili. Kung ano yung nakikita ng ating mga mata, yun ang gusto natin. At doon gusto natin maalit ang aming pagkakakilanlan, ang aming identity. At dahil dito, dahil marami tayong nakakamplis, marami tayong nabibili, marami tayong napupuntar, ang ganda natin, ang gwapo natin, ang ganda ng asawa ko, ang ganda ng bahay namin, ang ganda ng kotse namin, ano nangyayari? Nagiging mayaman. Nagmamalaki. Akala natin, yun ang ating pagkakakilanlan. Pero sa kadululuan, sabi ito sa sermon ni Pastor Michael, walang forever sa mundo. Yung magandang cellphone, sisira. Yung magandang kotse, nabubulok. Yung magandang bahay, nasisira na nilon. Yung magandang mukha, pag habang tumatanda ka, ay yung mga kaibigan mo dati, iiwanan ka. Tama ba? Kasi walang forever sa mundo. Kaya pag itinali natin yung ating identity sa mundo, parang empty pa rin ang ating buhay. Tama ba? Kaya kahit hindi ka mayaman sa mundo, ang pakiramdam niya may kulang. Ang pakiramdam niya, kailangan kuling mo kayo. Kasi kinukuha niya ang kanyang identity sa mga bagay, may nalang ng mundo. Pero tayo, sa atin, yung identity na yun, dati lang. Dati ang gusto natin. Laging ako. Kaya nawawala si Kristo. Walang forever. At dinidiklara natin ngayon, hindi ko kailangan to para mabuhay ng totoo. Si Kristo ang sagot, Lord, tulungan mo ako upang umiwas sa bagay na di ko gusto. Iwanan natin yung dami nating buhay na hindi naman talaga nagbibigay sa atin ang tunay na kaganapan. Hindi talaga nagbibigay ng totoong satisfaction sa ating buhay. Kailangan magkaroon tayo ng bagong pananaw. Sino nga ba tayo? Sino na ba tayo ngayon? Bilang mananampalataya, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Ang sabi sa unang Pedro, kaya ay 2:2. Alam niyo ba kung sino sinusulatan ng Pedro dito? Ito po yung mga Kristiyano noong panahon niya, noong unang siglo, na nakakaranas ng mga problema. Walang trabaho, walang maayos na bahay, walang maayos na pananamit. Bakit? Kasi sila po yun, nakakaranas ng pag-uusig yung panahon yun. Pag Kristiyano ka na, yes, di ka pwede rito. O kaya, kung meron mga available na trabaho, sabi niya, ay, hindi pwede sa akin yan. Hindi ang Kristiyano ko eh. Yun yung tayo na yun. Hindi mo madali maging Kristiyano ng una. Mahirap maging Kristiyano ng una. Dumadaan sila sa mga pagsubok. Kaya sumulat si Pedro sa kanila. Ano yung sabi ni Pedro? Talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Kasi bakit na sinasabi ito? Kasi yung mga tao doon, kahit wala sa trabaho, kahit maling trabaho, putungin nila. Kahit hindi makitang kaibigan, kakaibigan nila.
kahit hindi maayos nagawa parang tanggapin lamang sila ng kapitbahay nila, gagawin nila. Hindi ka na, sama ka sa amin. Pero sabi ni Pedro sa kanila, kanay-mura na ninyo ang inyong dating buhay. Yung buhay na masama. Yung dati yung identity. Yung kanina. Yung nakatutok sa sarili. Yung nakatingin sa mundo. Ang sabi doon, dinadaya kayo. Ang lahat ng kanaraya, lahat yung pagkukunwa nila, lahat yung pagkaingit, lahat yung paninilang puri. Bakit? Kasi gusto natin makakat sa iba Kasi nakakali sa mundo ang ating identity. Ganon din ang sinasabi na sa pananampalataya ng mundo. At ganon din yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya sabi na sa atin sa verse 2, gaya ng isang sanggol, magbago ngayon ang inyong panlasa. Baguhin na natin panlasa natin. Huwag na roon sa inaalok ng mundo. Ano ang kakasabihan dapat natin? Ano sabi ni Pedro? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng espiritual. Ano ibig sabihin? Alamin niyo, sino ka? Ikaw ay isang bago na minalang kay Kristo. You have a new identity in Christ. Meron na tayong bagong pagkakailangan. Hindi na tayo masama ng mundo na ito. Meron na tayong bagong pinabibilangan. Ano po yung pinabibilangan natin? Dapat tayo. Ito po. Tayo ngayon ay kabilang sa tahanan ng Diyos. Ang sabi dito, chosen to be partakers. Pinili para magkaroon ng bahagi. Saan? Sa iglesia ng ating Panginoon. Pagpapako ng pananaw. Kalimutan natin. Isipan natin. Meron na akong bagong pinagbibilangan ngayon. Sa mga po ito, nais ko pong dalhin yung mga bato, yung sa harapan, yung mga bato, no? Na binigay sa inyo kanina, na may mga pangalan. Ang sabi po rin sa talatang 4, no? Lumapit kayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa batong buhay na itinagin ng mga tao, ay pinili ng Diyos at malaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templo espiritual. Tayo po ngayon, bilang kabilang sa mga iniligtas ng Panginoon ngayon, mga batong buhay. At tayo po ay nagtatayo ngayon ng isang tahanan, ng isang templo, tahanan ng Diyos. At kayo po, na lahat na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon ay kalabot at nakapagligtas sa iyo. Bahagi po ng templo na yun na itinatayo natin bilang isang iglesia ng ating Panginoon dito sa Barangay Sabang. Kaya lahat po ang may hawak na bago na mayroong pangalan, hinahanya mo kayo lumapit sa harapan at maging bahagi ng templo ng ating Panginoon. Ito po yung isang paglasalarawan naman. Isa-isa tayo kumapit. Upang malaman natin na si Salo kasama doon sa mga batong buhay. Si Kuya Lon, si Elaine, yan.
Kubik ko na. Problema ba? Tapos na pa yung meeting. Tapos na? Hindi po. Itinatayo pa lang natin. Pero, kapahagi lang ba kayo? Kapahagi na sa kayo. Lahat po ng tungkol kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ay kasama doon sa tahanan. Pare-parehas na korte niyo mga kapatid. Pare-parehas na. Hindi, no? Iba-iba ang korte. Kagaya natin, iba-iba ang tsura natin. May iba-iba tayong kalayanan. At minsan, hindi mo alam kung saan yung papato kasi baka matatag. Dito mo alam, dito ako papagay. Dito ko ilalagay ang sarili ko. Lahat kasi kung tayo pwede paglagyan. Sa tahanan ng aming Panginoon. Hindi na tayo kabilang sa mundo na ito, kundi tayo'y kasama saan? Sa tahanan ng ating Panginoon. Nakita niyo po ba? Lahat po tayo. Pwede po bang tumaas pa? Pwede ba? Kung ito'y magiging mahina, ano mangyayari? Hinihintay. Kaya kailangan mo magkaroon at magkaligid-digit. Ito, gagawin natin permanent dito. Ididikit-dikit na ito at ilalagay natin sa isang sulok. Magpapaalala po sa atin na tayo bilang mga kaanib ng church dito sa Sabang ay isang telo, isang tahanan ng Panginoon na kanyang itinatayo dito sa lugar na ito. Bahagi po kayo. Kasama po kayo. Kung yung sabihin ko yung kasama ka. Yung mga magkapatiran natin na wala na yun. Yung officer sa lugar na ito at yung gusto maging anib ng iglesia ito, dadagdagan natin ang mga pagtutukot. At ipapatong natin yung mga pagtutukot na nakalagay ng kanilang mga pangalan. Bakit? Tayo rin nagpatayo ng haanan. Isang templong spiritual. Yan ang ating pagkakakilanlan. Yan tayo. Tayo yung kapamilya ng ating Diyos. Itinatayong bahay spiritual. At nagiging matibay lamang ito dahil saan? Dahil magandang tayo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tignan ninyo, ilagay sa tayo ng isang batong panulungan. Ano yung batong panulungan? Cornerstone. Doon nakasama na ang base lahat ng sukatan. Pag hindi mo doon pinasin yung sukatan, magkakamali na. Kaya tayo lahat importante na makasi. Batong panulungan. Sino yung batong panulungan? Si Kristo. Hindi niya mahalaga, hindi mapapahaya ang sino ang sumasampalataya sa Kanya. Magkakamali pa tayo kung saan na tayo nakatingin? Hindi. Kaya dapat tayo nakatingin doon sa batong panulungan. Yun po ilalagay sa lahat ng sukat na nakabase. Pag yung isang sukat, binasa sa isang sulok, ano nangyayari? Hindi na tatama. Hindi mo nakalagay yung pinto, hindi mo nakalagay yung bintana. Tama? Kahit importante. Basihan ang sukatan. Sino? Si Kristo. Kaya ang buhay mo dapat nakabase sa sukatan. Si Kristo. Ang sino ang sumampalataya sa Kanya. Kaya sa verse 7, kaya mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. So kung sino kayo titigyan, sino kayo titigyan? Kay Pastor Joel? Kay Kuya Noon? Hindi. Kay Kristo. Kasi doon nakakapit ang ating identity. Kasi pagka ayaw kayo tumingin sa akin, sigurado malalaglag kayo. Si Kristo lang po ang pwedeng patibay. Nung templo, itinatayo natin. Kasi lahat pa tayo ngayon, work in progress pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. May layunin ang Diyos bakit sinama ngayon.
Uli, gusto ng Diyos na maging kasama kayo sa inyo. Bakit? Meron siyang maliwanag. At tayo itibay lang. Kung tayong lahat ay mag-inisisyo lang sabihin natin ang pagkalisa ako sa magitan ng pag-ibig ni Kristo. Ang titingnan ko ay si Kristo lang. Siya ang Panginoon. Kaya nga po, kung kayo po ay hindi pa nakakakip ng covenant natin, lahat po ng mga isa meron ng church, pinabibigyan po natin ng covenant. Ano po yung sabihin ko? Kasunduan. Ano ba ang sinasabi ko pag ako'y naging kaani ng iglesia ko? Kasunduan po sa Diyos at sa iglesia at sa iyo sa sarili. Sinasabi mo, gusto kong maging kaani ng iglesia ko bilang isang tahanan ng Diyos. Kung bautisado ka na dito sa church na ito, kayo po ay pabibirmahin namin dito. Pero hindi sa kapilitan. Kayo yung pabibirmahin namin bilang pag-agree ninyo na kayo ay kapamagi ng templo ng ating Panginoon sa darating ng Sabat. Amen po lahat. Lahat po ba? Lahat po ba? Amen. Purihin po natin. Isa-isa po natin. Anong ibig sabihin po natin nun? Pag tayo ay kasama doon sa templo, nagbabago po ang ating pangarawan. Sino tayo ngayon kay Kristo? Pag kahit kapahagi sa templo ng ating Panginoon, una, alam natin na tayo ngayon pinili. Lahat po kayo, kung kay Kristo lang ng kapagitas, nandito kayo, pinili ng Diyos. Ano sabi? Isang laing hinirang. Ano sabi ng hinirang? Pinili. Ginusto ng Diyos. Ang gandang tao, maharli kang pagkakasadote. Ano yung maharli ka? Kaya meron round dyan. Ang ibig sabihin niya tugong bughaw. Tayo mga tugong bughaw. Yan ang ating identity. Sa sacerdote, tayo yung mga pare. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, maharli kang pare. Isang bansang hinira, bayang pag-aari ng Diyos. Yan po tayo. Sa ating pagkakapili, pinili tayo para maging sa lahi ng Diyos. Pinili tayo para sa mahal ng pare. So wala ng pare ngayon. Lahat po tayo pare na. Hindi naman pastor pare ka ng pare. Lahat po tayo pare. Ano ang ginagawa ng pare? Tinutulungan yung ibang mga tao ng lumamig sa Diyos. Mahali ka ibig sabihin. Ay, hindi basta-basta pinagpili ko lang po. Mahali ka mahali. Pinili ako ng hari ng mga hari. Sino ba ako dapat sa amin natin? Who am I? Importante ka sa Diyos. Bakit? Mahal ka. Pinili ka niya. Ano sabi dito? Pag-aari ng Diyos. Doon pinili ka ng Diyos. Pinili ka para maging pag-aari niya. Ang may-ari ng buhay mo ngayon ay ang Diyos. Kaya sasabihin ko, pag inaama ng mundo, sorry, hindi na ito ang may-ari sa akin. Pag-aari na ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos, pag-aari na ako ng Diyos. Mahalaga ako dahil ako isang lahi ng pinili, dahil ako isang mahalagang pari, dahil ako isang bansang hinira ng Diyos. Pinili ang buhay ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. We are chosen, not forsaken. Ibig sabihin, kapilang tayo. Pag-aari tayo ng ating Panginoon. Hindi ka na ordinaryo. Hindi ka na pangkaraniwan. Pag-aari ka na ng Diyos dahil pinili ka. Pangalawa, hindi ka lang pinili. Ikaw ay pinakawang. Oops! Halika. Ona, halika. Nene, halika. Baby. Halika. Pinili tayo. Tinawag tayo ng ating kailangan. Sabi ko, sa talata.
Kayo'y naging bahagi sa spiritual na bahay. Bakit? Siya ang tumawag sa inyo mula sa pag-ibig. May pagtawag po sa atin. Hindi na tayo ginong sa kadiliman. Kahit tinawag saan? Patungo sa Kanya, kahanga-hanga, kaliwanagan. Kayo hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayan ng hirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag. Ngunit ngayon, tumanggap na kayo ng Kanyang habag. Ano yung sabihin pa sa akin noon? Hindi na yung itatang buhay. Bago na. Tinawag ka na ng Diyos. Para saan? Para sa kabanalan. Hindi ka na dapat nabubuhay sa pagkakasama. Dapat nabubuhay ka sa liwanag. Hindi ang aksidente ang paglapit mo kay Kristo. Tayo ay Kanya tinawag. Tinawag mula sa kadiliman. Bigyan natin yung verse 2, verse 9. Tinawag ka mula sa kadiliman para lumakad sa liwanag at layunin. Yun ang bago nating identity. Ako ay pumili. Ako ay tinawag ng Diyos. Ayaw din. Tinawag para makabilang sa tahanan ng Diyos at tinawag para maging banal. Yan ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo, hindi lamang po tayo pinili. Hindi lamang po tayo tinawag. Alam niyo po, may plano ang Diyos para sa tawag isa sa atin. Kayo nakabilang kalahan ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin may nakalaang plano ang Diyos. Naniniwala ko. Plano hindi para sa ating ikasasama. Plano para sa ating ikabubuhay. Bakit? Kung tayo ay magpapagamit sa ating Panginoon sa Diyos. Tiyak po, sigurado po na magiging mabuti ang ating buhay. Anong plano ng Diyos sa atin? Sabi sa talata, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hanga ginawa. Yung testimony po ni James, testimonyo ni Chris, ay pwedeng maging testimonyo ng bawat isa. Hindi perfection, kundi pwede pala akong lumakad at upo. At mangyayari ang kuyang ko kung may kabilang sa tahanan ng hindi lang umusap, inusap na. Kasi kung kayo po ay naging Kristan sa maging Sabang, hindi lang po kayo kaanib sa tahanan ng Diyos sa Sabang. Kayo kaanib sa tahanan ng Diyos sa buong mundo. Lahat ng mga mananampalataya. May plano po ang Diyos. At pinili niya po tayo ang ipahayag ang kanyang kahangahan ng Diyos. Pwede mo magbago. Kala ko yung tama yan, wala nang pag-asa magbago. Dati nakasunod yan, pwede ko pala magbago. Grabe, hindi na magbabago yan. Lulun na yan sa droga. Hindi. May pag-asa. Sinong gagawin na dyan? Tayo. Ipapakita sa atin ang buhay natin. Dati yan, imposible ako magbago. Pero binago ako ng Diyos. Hindi ka natin. Kasi ang magbabago naman sa sarili natin, hindi tayo. Magbabago tayo, sama-sama tayo, magbabago. Magtutulungan po sa pagbabago. At ang bawat isa sa atin, yun ang purpose. Tulungan ang iba na makakilala sa kanila at umakan sa liwanag. Hindi upang mahayag ng mga kahangang ginawa niya.
Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Sino nakikita? Hindi. Lamang ikaw. Ang makikita, yung liwanag na iyong patungo. Uy, gusto kayo magpunta sa liwanag. Huwag tayo magpatuloy na buhay sa kadiliman. Kundi patuloy tayo makatuloy sa liwanag. Ito po yung ating bagong identity. Pinili tayo ng Diyos para sa Kanya. Tinawag para mamuhay ng iba. At isinugo para ipahayag ang Kanyang kabuuan. Ito ang tunay na pagkakailangan natin. Tayo. Iwanan natin yung dati natin pagkakailangan. Ngayong umaga, bilang pagpapahayag, at para maintindihan natin, kahit ito pala ako, magsusulat po tayo ngayon ng ating symbol. Isang ID na nagsasabi, ako ay tinawag, pinili at may plano sa kaya ni Kristo. I will walk in my identity, joy, and purpose. Pagkaalakad ako sa buhay na ito, nabitbit yung aking pagkakailangan na may kagalaman at merong maliwanag na layo. Itong ID na ito ay pipila pa natin. Yung mga corporate, alam mo po natin, papagawin mo po natin sa susunod ng mga ito. Para lang po, ilagay natin, sino ka ba? Hindi ka na yung dating Joel. Ako yung Joel na ano? Hindi. Pwede rin natin isulat, ako yung Joel na pinatawag ng Diyos. Ako yung dating manunugan, ngayon hindi na ako siguro. Ako yung ano? Teka, sunod na. Ilagay po natin, sino ka? Ay Kristo kayo. Pinatawag, anong naulang liwanag. Ako'y estudyante Kristiyano. Ako'y nanay na sumusunod sa Diyos. Ilagay ito. Manibel, isang nanay na sumusunod sa Diyos. Si Madiki, isang Kristiyano na estudyante. Lagay mo ito doon. Para makakala mo, iuwi ko yan at ilalagay niyo ito ako. Ito yung bago ko pagkakakilanlan. Tinawag akong maging pastor. Tinawag akong magpatotoo sa eskwela namin. Tinawag ako para maging mag-alaga ng maayos ng aking mga anak. Kung kayo nagkakarpintero, sasabihin kayo naman, tinawag ako ng Panginoon para maging isang Kristiyanong karpintero. Tinawag ako ng Panginoon para maging member ng praise team. Ako'y tinawag ng Diyos para kumanta para sa Kanya. Ako'y tinawag ng Diyos para magturo ng mga bata. Ako'y tinawag ng Diyos para alagaan ko ng maayos ang aking mga anak. Anong pagkatawag sila ng Diyos? At pangatlo, ano ang mission mo? Ako ang mission ko. Mabuhay sa halimbawa. Ipagkita sa mga tao ang mabuhian ng Diyos. Ako ay tinawag ng Diyos para ano? Magiging misyon para ano? Pagsalita tungkol sa liwanag. Anong misyon sa buhay? Panakihin mo lahat ng mga tao na may takot sa Diyos. Anong misyon sa buhay? Ang misyon mo sa buhay, mga kapitbahay ko, madala ko sa Panginoon. Ang misyon ko sa buhay, yung aking mga anak, lahat maging tagasunod ni Kristo. Ang misyon ko, yung aking asawa, ayun yung, madala ko sa Panginoon. Ang misyon ko, gano'n, sulat yung yan. Bakit po importante yan? Kasi tawag lang niya yun, identity. Simple ka lang yan, simple lang yan. Pero habang sinusulat yan sa tayo, ito ako. Ito ang aking pagkakailangan. Ako ang bunan na yun. Hindi rin, huwag nyo bibigay ko yan sa ibang tao. Kaya ito yung ID ko. Sa inyo po. Hindi mo natanggapin yan. ID lang po natin yan. Nagpapaalala sa atin na kung sino tayo.
Sa mga baliwanag po ba? Yan. Ginagawa po natin yan para maalaman natin kung sino talaga. Tapos na po ba? Pakibalik po yung mga bote natin. Ayan. Tuyo po yung mga tanong natin. Dapat natin pag-isipan. Atong tanong lang. Kunin nyo ng picture. Tapos, mamaya ng konti. Pag-isip-isipan nyo. Kasi sa atin, pinili upang magpahayag. Sa anong paraan? Ako tinatawag na ito. May pahayag ang kanyang kaanahang gawa sa aming pamilya, sa trabaho, o sa komunidad na ginagawa. Paano po tayo magiging kapagpahayag ng ating Panginoon? Paano na? Sabi doon sa talaga, mula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Dapat po sa atin, ano ang mga bahagi ng ating buhay na kailangan mo isuko sa liwanag ng Kristo ngayon? Paano buhay mo? Meron mga kasalanan sa buhay mo ngayon na hindi pala isusuko sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, oras na ito sa pagkakataon ng buhay mo sa ito. I-expose ka lang. Ito ang ginagawa ko na dito. Hindi ko pala gudulo sa iyo. Patawarin mo ako. Kapuhin mo nga. At pangatlo, bahay pag-aari ng Diyos. Paano ako masasakuhan ang aking identity bilang ang tamang pag-aari ng Diyos? Kung pag-aari ka ng Diyos, ano yung mga bagay na dapat papuhin sa buhay? Kung pag-aari ka ng Diyos, ano yung mga bagay na tatanggalin mo sa buhay? Anong kung pag-aari ka ng Diyos? Anong mga bagay ang uumpisan ng gawin para sa Diyos? Pag-aari ka ng Diyos. Tama? Wala sabi doon, lalo na sa mga sitwasyon, mahirap o hindi mo ma-ugawan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. At ganito ang buhay mo, pero sinusuko mo lang sa Diyos. Kasi pagkakaali niya. Tayo din natin mo, tayo din nakakain. Manalangin. Panginoon, salamat sa umagang nito. Salamat dahil pinakita mo sa amin kung sino kami sa harapan mo, kami mga kasunod. Sa araw na ito, Panginoon, dinideclare namin na kami handa na magbagong isip, magkaroon ng bagong pananaw upang sa araw-araw ng aming buhay ay maalala namin kung sino kami. At mabuhay sa ayon sa identity na ibinigay sa amin. Hindi sa identity na ibinatawag sa amin ng mundo. Bayan ng bawat isa sa kanilang pagsulat, sa kanilang pagsasabuhay, ang identity na meron sila sa iyo. Sa pangalan ni Cristo Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Wala pagkulang.